Kahapon, hindi ako naligo at ang buhok ko sobrang oily na. Ngayon, nakayanan kong hindi maligo ng 3 araw. Sa totoo lang, maaari naman akong naligo ng mas maaga. Ngunit para makagawa ng eksperimento para sa inyo, naghintay ako hanggang ngayon. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking ginseng shampoo at ang tamang hakbang sa paghuhugas ng buhok. Dito matatapos ang laban sa oily na buhok. Bago tayo mag-shampoo, huwag munang magmadali. Kailangan muna nating suklayin ang buhok. Sa ikalawang hakbang, basain ang buhok. Pwede na kahit saan ito banlawan. Ngunit siguraduhing mabasa ang buong buhok. Kung ang buhok ay natangay, kailangan nating lagyan ito ng conditioner para maiwasan ang paglalagas ng buhok habang nagsashampoo. Ngunit huwag hayaan na mahawakan ng conditioner ang anit. Pagkatapos, maglagay na tayo ng shampoo. Kailangan lang ng kaunting dami, yung bahagyang squeeze lang. Tapos, lagyan ng kaunting tubig para sa maraming bula. Ang bula nito ay sobrang tino, parang cream. At ang amoy nito ay talagang mabango, parang amoy ng high-end hotel. Ngunit kapag nagpapasok ng mga daliri, huwag gumamit ng kuko. Gamitin ang mga pads ng daliri. Kung hindi, masisira ang anit. At pagkatapos, banlawan na. Huwag tingnan na marami ang bula. Madali lang talagang banlawan ito. At hindi ito magiging malagkit. Susunod, gagamit tayo ng conditioner. Karaniwan, gumagamit ako nito isang beses sa isang linggo. Mariin kayong makapamili base sa inyong sitwasyon. 2 beses sa isang linggo para mapanatili ang kalusugan ng anit. Pagkatapos maligo, mas mabuti kung pagpili ko gamit ang blow dry. Gagawin itong mas voluminous at mabango ang buhok. Ito na ang paborito kong shampoo mula pagkabata hanggang ngayon. Karaniwan, sapat na itong hakbang na ito. Ngunit kung gusto mong mas mabawasan ang oiliness, pwede tayong gumamit ng oil control essence. Bawat matapos maligo, kumuha ng isang ampul at buksan ito at i-apply sa lugar ng anit. Kailangan isang half to 1 ampul at siguraduhin ubusin ito sa loob ng 4 oras. Pagkatapos ilapat, gamitin ang pads ng daliri upang sa pagmasahe. Matapos ang paghuhugas, subukan natin gamitin ang papel na ito. Ngayon, ang pakiramdam natin ay iba na sa kanyang pakiramdam. Ayos! Talagang sobrang linis. Makikita nyo, ang pagkakaiba ay talagang malinaw. Kahit anong shampoo ang gamitin, hindi mali ang hakbang sa paghuhugas ng buhok. Maghintay kayo sa inyong mga feedback sa paghugas ng buhok.